ginagawa ay para sa Diyos. Amen! Amen! So, nung pagbuklat niya ng aklat ng talaan ng mga pangyayari sa kaharian, natuon kay Mordecai. Is that a coincidence? No. It's God's divine intervention. Amen? Galaw ng Diyos yun. Dahil panahon na para i-promote at i-reward. I-recognize si Mordecai. Amen. Nakakabalik, gusto kong sabihin sa inyo. After this 2011, beyond, this is the season of God's promotion. Amen. Kaya dapat malinaw ang vision mo. Amen? Amen. Hindi ka pwede makasabay sa promotion if you don't have the vision. Are you listening, people of God? Amen. Dapat personally sa buhay Kristiyano mo, you must have the vision sa buhay Kristiyano mo. Pwede mo sabihin, Lord, after this 2011, beyond, ayoko ng taga-upo lang. Ayoko ng taga-tayo. Ayoko ng taga-dalo. Gusto ko, may particular akong ginagawang paglilingkod sa iglesia mo. Dapat may ganun tayong vision. Amen? Gusto ko, Lord, tumatayo na rin ako. Nagpipraise na rin ako. Gusto ko, Lord, nagpapakanta na rin ako. Gusto ko, Lord, marami akong aking nakaluluwa. Hello? 2011 and beyond is God's season of promotion to His people. You better have a vision. Sabi mo sa katabi mo, you must have a clear vision. Amen po ba? Para sa halip na Ruby ang maisulat, Rudy talaga maisulat. Amen? Yes. Palapakan natin ang Panginoon. Halika. Ito bang taong ito nabigyan ng gantimpala? Alam niyo, sabi ng attendant niya, naku, mahal na hari, totoo po siya ang nagligtas ng buhay niyo, pero ikinalulungkot ko kung sabihin sa inyo, hanggang ngayon ang taong ito, hindi pa rin nabibigyan ng gantimpala. Sabi niya, bakit? Sino may kagagawan? Alam niyo na, andun si Haman. Amen? Alam niyo, sa body of Christ, maraming Haman. Pinipigil ang promotion ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano. Hello? Amen. Ang pagpapala ng Diyos, walang tinatago. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. Maniwala ka. Sino naniniwala pagpapalain sa ng Diyos? Amen. Praise God. Dapat malinaw ang vision mo na pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Hindi ka mananatiling ganyan. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So sabi ni Asweros, andyan ba si Haman? Sakto naman, kararating lang ni Haman. Sabi niya, mahal na hari. Bakit po? Okay. Ano ang dapat gawin doon sa taong nagligtas sa buhay ng hari? Siyempre, ang pakiramdam ni Haman, siya yun. Siya yung gustong tukuyin ng hari na dapat pakanan. Kaya binanggit niya yung mga special privileges, special award na dapat gawin doon. Nung matapos niya sabihin, sabi ni Asweros, okay, sige, gawin mo yan kay Mordecai. Laking gulat niya, sampal sa kanya. Kita niyo po, ang taong gumawa ng masama sa kapwa niya, babalik din sa kanya. Ang taong naninira, bandang huli siya ang masisira. Ang taong namamahiya, bandang huli siya ang magiging kahiya-hiya. Ang taong nangargabyado, bandang huli siya mangargabyado. Kaya ano sabi ng ating inaral ng nakaraang linggo? Behave like a Christian. Kung ginawa ka ng masama ng kapwa mo, huwag mong gantihan ng masama. Daigin mo yung masama na ginawa niya ng kabutihan. Amen. Amen? Amen. Si Mordecai, sinave niya ang buhay ng hari, but he never expect a reward. Pero, yun talaga ang rules. Pero he never expect. Hindi siya nag-boycott, hindi siya nag-welcome. Hello? Alam niya, may panahon ng pagpapala. May panahon ng promotion. Alam niya, hindi natutulog ang kanyang Diyos. Are you listening, people of God? Kaya huwag kang matulog. Buhayin mo ang vision mo. Magkaroon ka ng vision. Para makita mo ang maliwanag na promotion ng Diyos sa iyo sa mga darating na taon ng buhay mo. Amen. Amen! Amen. Kung mapag-iwanan ka sa pansitan, mga kapatid, sa kampungan. O sa water lily. Ha? Iba nakasakay na sa aeroplano, ikaw sa kalabaw ko nakasakay. Hello? Yung iba sa Navara na, ikaw sa Bara-Bara pa rin nakasakay. Hello? Yung iba nasa kotse ng Toyota Altis, ikaw nasa Toyota Atlas ka pa rin. At least Toyota. Hindi Toyota Altis. Andiyan ba kayo? Alam pa naman natin si Lord. Hallelujah. World situation.
Pinagbantaan ni Haman ang buong lahi ng Hudyo sa panahon niya. Ginawa niya ng kasamaan. Ginawa niya ng kasiraan sa hari. At pinalagay niya, sabi sa hari, mahal na hari, ang mga Hudyong ito, nag-aaklas laban sa pamamahala mo. Sabi ni hari, okay, anong dapat natin gawin? I suggest, lahat ng mga Hudyo, bitayin. Sabi ni Hari Asuero, sige, paggawa ng bitayan. At naglabas ng kalatas ang hari. Para bitayan ang lahat ng Hudyo. Nakarating to kay Mordecai. At si Mordecai hindi mapalagay. Pinarating niya kay Esther. Why? Because during that time, Esther was already a queen. Asawa. Kasi si Basti, nabasti na. Nawala na si Basti, yung unang reyna. Kasi pinatawag siya ng hari. Siya lumitaw. Sa kanila, isang kahihiyan yun ng hari. Kaya, napalitan siya. Pinalitan ni Esther. Sabi ni Mordecai kay Esther, pag wala kang ginawa, tandaan mo, deliverance and salvation will come from another place. Pag wala kang ginawa, Esther, para sa mga kababayan mo, huwag mong sabihin, safe ka na dyan. Kasi hindi himang kanyang pagkatao. Hindi alam ni Asueros na siya'y Hudyo. Hello? Sabi ni Mordecai, huwag mo sabihin, ligtas ka na dyan sa kalalagayan mo. Pero ganun pa man, sabi ni Mordecai, sa Esther chapter 4 verse 16, pag wala kang ginawa, Esther, para tulungan ang kababayan mo na bibitayin, papabitay ni Haman, tandaan mo to, Esther. Sabi niya, deliverance will come from another place. Hello? Amen. Nandiyan pa ba tayo? Amen. Hindi man tayo gantimpalaan. Wala mang gawin na mabuti sa atin yung taong tinulungan natin. Hindi nangangahulugan, baliwala na ang ginawa mo. Ang Diyos pwedeng gumamit ng ibang tao sa ibang panahon, sa ibang lugar. Just hope in God. Amen? Alapakan natin ang Panginoon. Third situation, nagkaroon ng pananaw si Mordecai at ito ay ipinaunawa niya kay Esther. Sa mga nangyayari sa ating paligid, mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pangunahin. Alam niyo, dito sa ating lugar, mga kapatid, dito sa ating lugar, sa lungsod ng Gapan, napakabigat po ng politika dito. Talagang buhay ang hinihingi para sa mga posisyon. Sabi ko sa ibang mga pastor na kausap ko, ito ay nananawagan ng matinding pananalangin. Pagsasama-sama ng pananalangin ng katawan ni Kristo sa lungsod ng Gapan. Para mapigilan sa spiritual realm ang espiritu ng patayan, espiritu ng kasamaan. Kasi karamihan ng Kristiyano, kahit sa kamagputang, relax. Very relax. Wala silang world vision. Ano ba nangyayari? Ano ba nagaganap sa mundo? Hindi nila pinag-aaralan ng mga sitwasyon ng mga pangyayari. Bawat pangyayari sa mundo ay may mensahe ang Diyos na dapat nating matanaw. Dapat nating maunawaan. At nangangailangan ng appropriate action. Amen po ba? Amen. So, world vision. Hallelujah. Palagpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, halos lahat ng mga inventor, mga scientists na nakilala natin sa kasaysayan ng ating mga pag-aaral, lahat sila ay mga taong may vision. Ang kanilang mga na-invento, agad nila na-invento yon? Saan nagsimula? Sa imagination. Saan nagsimula? Nabuo sa kanilang idea, sa kanilang mind, ang idea, ang concept. Like for example, si Alexander Graham Bell. Ano na-invento ni Alexander Graham Bell? Telepono. Way back 1876. Listen, 1876. Alexander Graham Bell invented the telephone. Nagkaroon na lang ng mga innovation ngayon. Mas lalo naging high-tech. Amen po ba? Pero utang natin sa kanya ang ang mabilis at madali ang way of communication. Are we listening, people of God? Amen. So these inventors are visionary. Sabi mo sa katabi mo, you must be a visionary. Dapat mapangitain tayo, malikhain tayo. Yung napakalaking tulong na nagawa ni Alexander Graham Bell, isa po siyang Canadian. He is a Canadian. Pangalawa, si Carl Benz. Siya po ang inventor ng automobile. Yung mga nagpapadali ng ating means of transportation ngayon, mga makina ng mga sasakyan ginagamit natin, nakakabilis ang means of transportation.
Si Alexander Graham Bell, ang kanyang contribution, mapabilis ang means of communication. Nandiyan po ba tayo? Si Wright Brothers, magkapatid na Wright Brothers, sila ang nag-imbento ng eroplano. Na-imbento na to 1903. Mabilis kundi makatawid. Sa iba yung dagat, ang tao. Pinagmasdan nila ng matagal kung paano lumipad ang ibon. Lahat ng ibon. At doon nila kinuha ang konsepto. Sabi